Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi kami gumamit ng tear gas. Bukod sa sinungaling na mga lodi, manggagamit pa. Kilala nyo po yung nasa larawan na yan? Ito ang magpapatunay na meron pong naganap na tear gas doon sa loob po ng KOJC. Posibleng hindi ka nanonood ng balita sa nagaganap dito sa iyong administrasyon. Yung mando rin po kay General Torre, may mas mataas pa po dyan sa kanya. Sino po ang nag-utos dyan para magkagulo po dyan sa loob ng KOJC? O, diba? PBBM, mukhang huli na naman po tayo sa sarili nating salita. Ang isda talaga mga lodi, nahuhuli yan sa bunganga. At alam naman natin mga lodi, ang sinungaling, kapatid po yan ng isang magna. Huling-hul. Ay, gumagano'n pa magsalita, oh. Oh, punta kayo sa human rights. Oh, human rights. Ano masasabi nyo dito? Wala daw po nangyaring human rights violations. Sige, ipagtanggol nyo. Iwas tayo ng iwas sa lutang. Napunta naman tayo sa isang bangag. Yo, what's up? Ayan na, mga lodi, umpisa na ng mga hugas kamay. Lantarang pagsisinungaling po ni Baby M sa naganap po dyan sa loob po ng KOJC. Sa tingin nyo ba mga idol, pagkatapos po nito nangyaring ito, mapagtatakpan po niya ang kaganapan dun po sa loob na ang dami po talagang nasaktan at tinaan po talaga sa puwersa. Ito mga lodi, may statement po kasi siyang binitawan dito at talaga naman pong ako'y natatawa. Ewan ko na lang kung pagkatapos yung mapanood tong statement niya sa media, mga idol, maninindigan pa rin kayo dito sa taong ito. Anak ng tinapay, eto, panoorin nyo para doon sa nagagalit sa akin. Bakit ko daw po binabanatan ng administrasyon ngayon? Dati naman sinuportahan ko. Gaganahan ka bang suportahan na itong gantong klaseng administrasyon? Anak ng tinapay, kayo na bahala mga idol. We're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. Hindi daw totoo ha, kasi may paratang po dito na ayan nga po mga lodi, may mga armas daw po at pinasinungalingan po ito ni Baby M. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi nga naman po talaga armado lahat ng pumasok na pulis doon. Depensahan nyo yung mga loyalistang tanso dyan. Ito sa bibig niya na nanggaling na wala daw pong mga armas na pinasok daw po ang mga pulis doon. Itong isang kasinungalingan mga idol. Meron pa. Walang baril kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi daw po sila gumamit ng tear gas. Anak na tinapay. Alangan naman galing sa KOJC yung mga tear gas na yan. Kayo mga idol, yung mga naninindigan dyan, dito sa administrasyong ito, gaganahan ba kayong suportahan yung gatong klaseng pamumuno, mga idol, na wala po talaga tayong mapapala dito kapag nagpatuloy po ito? Bukod sa sinungaling na mga lodi, manggagamit pa. Tinapay naman talaga. Wala kaming ginawang ganun. So wala ano daw. yung human rights violation? Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? So anong human right violation doon mga idol? Kitang-kita naman sa mga videong shinare ko sa inyo, may pinagtatadyakan, may pinagpapalo, kahit na nakaposas na, may mga bata pa doon na mga estudyante na hinuli mga idol. Diba? May namatay nga mga lodi, napanood nyo ba? Sasabihin nila kasi meron daw po kasing sakit yun. Hindi naman po kasi mangyayari yung ganon kung wala po talagang karahasang nangyari doon sa loob ng KOJC. Hindi po ako makakibuloy mga idol Ito lang pong ginagawa ko sa inyo para makita nyo kung ano pong ginagawang pambabraso ng administrasyong ito dito po sa KOJC. Hindi po ako nananalig o hindi po ako sumasampalataya kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami po kayo nakitang mga Muslim, Kristiyano at iba-iba pong relihiyon na nakiisa po dito po sa KOJC dahil nga po hindi na po tama ang ginagawa nitong administrasyong ito. Kaya kung ano man yung ginagawa ko, yan lang po ay nakita kong mali talaga na ginagampanan po ng ating kapulisan ngayon. Lalong-lalo na po yan si General Torre. Yung heartbeat po sa ilalim ng lupa. Sikat ka na.
So ito, pinapasinungalingan niya lahat ng akusasyon sa kanya na wala daw pong armas, kahit isa na pinasok daw po sa loob ng KOJC. Wala daw pong tirgasang nangyari mga idol. Pero ito mga lodi, kilala nyo po ito? Kilala nyo po yung nasa larawan na yan? Ito ang magpapatunay na meron pong naganap na tirgas doon sa loob po ng KOJC. Ito, sinaway po kasi ng isang miyembro po ng KOJC. Ito mga kapulisan natin kasi parang nababastos na po yung lugar nila. Bawal din yan! Hoy, bawal yan! Ayan. Hoy! Grabe, no? Hoy! Wala pong paper spray mga idol ha. Wala pong paper spray. Ano lang yan? Edit lang yan mga lodi. AI up lang po yan. Yung mga ano dyan, loyalista, todo tanggol pa rin kahit klarong-klaro ang pagsisinungaling ng kanilang sinasambang hero ng ating bansang ito. Hero ng mga bangag. Pasensya sa term, pero ganun po talaga nakikita namin. Kasi kung matino yung pag-iisip mo, makikita mo naman talaga na merong nangyaring pag-pepper spray dyan sa loob. Pero hindi mo alam? Wala kaming ginawang ganun. Wala kaming ginawang ganun. Wala kaming ginawang ganun. Posibleng hindi ka nanonood ng balita sa nagaganap dito sa iyong administrasyon. Ano yun? Uutusan nyo na ganito ang gawin dyan, tas wala ka ng pakialam? Hindi mo na uusisain kung tama ba ginagawa ng mga alagad ng batas at ikasisira mo ito, BBM? Asan yung pangako mo na sama-sama tayong babangon muli? Unity! Unity pala ngayon mga idol. O ngayon, eto, baka sisihin nyo pa ito ha. PBBM, siya po ang may dahilan kaya may pepper spray po na nangyari dyan sa loob po ng KOJC. Baka matanggal po siya. Pero ako mga lodi pasensya na ha. Naaawa po ko dito kay mamang pulis na to. Kasi dahil po sa utos ng kanilang pinuno, ayan nga po, nagkaganyan po siya. Dahil syempre, ikaw ba naman wala kang tulog? Tapos gigisingin ka lang bigla sa lugar kung saan ka nagpapahinga. Syempre, maaalimpungatan ka, iinit ang ulo mo. Dahil hindi nga kayo pinagpahinga eh. Buong araw kayo nagtatrabaho dyan at wala pa daw pong kain mga idol. Akala ko ba budgeted dyan? Pero bakit pinagbibigyan po ng taga KOJC ng pagkain at gutom na gutom po sila, pagod na pagod po sila, uhaw na uhaw po sila? Ngayon, sisisihin nyo po ito, PBBM, dahil po yan sa mando ng inyong General Torre. Siyempre, yung mando rin po kay General Torre, may mas mataas pa po dyan sa kanya. Sino po ang nag-utos dyan para magkagulo po dyan sa loob ng KOJC? Di ba? Ngayon, PBBM, mukhang huli na naman po tayo sa sarili nating salita. Ang isda talaga mga lodi, nahuhuli yan sa bunganga. At alam naman natin mga lodi, ang sinungaling, kapatid po yan ng isang magna. Di ba? Huling-hul. Ay, gumagano'n pa magsalita, punta kayo sa human rights. Human rights. Ano masasabi nyo dito? Wala daw po nangyaring human rights violation. Sige, ipagtanggol nyo. Para sa mga nagsasabi, ba't ko daw binabanatan? Ito na po yung sagot. Kabanat-banat po naman talaga. Yung dati pong nangako sa inyo ng katahimikan dito sa ating bansa at ipagpapatuloy po ang ginawa pong kaunlaran ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na po tayo ngayon. Ang gulo-gulo na, ang mahal-mahal ng bilihin, ang taas ng presyo ng petrolyo. At ano pa mga lodi ang susunod dyan? Lalo po tayo malulugmok sa kahirapan kapag nagpatuloy po ang gantong pamamahala. Alam niyo yun mga lodi? Iwas tayo ng iwas sa lutang, napunta naman tayo sa isang bangag. Wala Nagoyo tayo mga lodi, nakakapanghinayang po talaga. Dapat si BP Sara Duterte lang po talaga tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Baka po hindi po tayo nagkaganto ngayon. Hanggang dito lang po muna mga idol. Hintayin po natin ang statement ni PBBM kapag nakita niya po itong video na to. Kung ano po nangyari sa loob ng KOJC, mukhang hindi po siya nanonood ng balita mga lodi. Kasi wala raw po nangyaring pagdala daw po ng armas sa loob po ng KOJC. Wala daw po nangyaring pepper spray sa ating mga kawawang mga kababayan dyan po sa loob ng KOJC mga lodi. Kaya na po bahala magdesisyon mga lodi kung hanggang kailan po tayo mananalig dito po sa pamumuno ng ating bagong Pilipinas, bagong muka. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace bomb.